Ano ang immediate natin, may tulong ba tayo sa mga nagsasaka? Dati po tinatanong sa akin, tulungan naman ninyo kami magbenta. Ayun. Ngayon, na magbenta ng ani. Okay, naintindihan ko. Ang sinasabi na ngayon, tulungan ninyo kami magbenta ng lupa. Suko na kami. Magagawa natin dun sa mga palay na hindi nabebenta kahit na bagsak ang presyo, nasa 'di ba ng ₱8, ₱7, naging ₱5 na lamang. Ano ang immediate natin, may tulong ba tayo sa mga nagsasaka? Dati po tinatanong sa akin, tulungan naman ninyo kami magbenta. Ayun. Ngayon, na magbenta ng ani. Okay, naintindihan ko. Ang sinasabi na ngayon, tulungan ninyo kami magbenta ng lupa. Suko na kami. Paano po yun susolusyunan? Well, Mr. Chair, as mentioned before, and I'll say it again, ang main problem ang solusyon ho dyan is palitan yung batas ng RTL at palitan Ano yan. yung papalitan doon? And it will magically raise the price of palay Well, at I can market? guarantee, Mr. Chair, bigyan niyo ako ng full control ng pang-import ng bigas. Kaya kong ipataas yan in 3 months. If I am given the authority to control the volume of rice being distributed, I'm a little confused. We're talking about local rice, ba't tayo na uwi sa importation? No, yan ho ang pagpataas ng palay. Ang pagpigil sa importasyon ng rice at sa tamang quantity lang kailangan kada buwan. Tama. But right now, who are you saying is controlling the rice importation? Kung hindi ang DA, sino pa? Mr. Chair, the problem is before the stoppage, it was liberalized. Ang estimate ko na kailangan lang ng ating bansa para up to end of September is 2.7 million tons. Pero ang pumasok ho sa atin is 3.5 million tons. So may 800,000 tons excess or 700 to 800,000, give or take, no? Plus or minus 10%. So yun ho ang problema. This year, kung hindi natin pipigilin ang importation, aabot tayo ng baka 4.5 million tons. Pero ang kailangan ho lang natin is 3.6 to 3.8 million tons including buffer. Is your understanding that the RTL, as it stands, liberalizes it to any amount? Kasi ang pagkaintindi namin nung pinasayan, hindi naman ililiberalize sa bubuksan na forever and ever kasi dami ng nais. Ang pagkaintindi namin, may limitasyon din. Ano ang kinakailangan palitan dyan? Kung sakali. As of the moment, Mr. Chair, there's no limitation. Actually, may provision pa nga dun pa na pag mag-apply sa importer, if the DA doesn't act on it within 7 days, deemed approved na yon. Wala kami magawa. So yun yung provision doon. What would you like instead? We would like... Because this is a desperate situation. Pag pumunta ka sa bukid, talaga naman binibenta na yung lupa, hindi na yung ani, wala na silang I totally interest. agree, Mr. Chair, and that is my biggest headache as of the moment. And I really, really wish to solve this issue once and for all dahil kawawa ho talaga ang ating mga magsasaka lalo na... Wala nang nagtatanim. Yun po ang second mas delikado pa. Kung wala magtatanim, then we will be in a bigger trouble, Mr. Chair. So yung sinasabi ninyo, at the earliest possible opportunity, do we put limits? Do we retain the liberalization amendment? Or do we somehow centralize na naman? Paurong-sulong din tayo dyan sa importation. Dati nasa NFA, tinanggal sa NFA, tapos yung DA at ang Pangulo may powers to do that. Ano ba talaga? Well, number one, Mr. Chair, we don't want the government to import as much as possible unless talagang kailangan lang to police yung mga importers, no? So, but we want, kasi ang aim ho natin at ang nangyayari naman, tumataas naman ho ang production natin every year except for an El Nino year. So sa sitwasyon na to... So, kayo ang halimbawa, ang DA mag-e-establish ng anticipated harvest stock at saka yung total value of importation. Kasi yun ang dati, di ba? Yes. Nagpo-forecast kayo. Ito yung anihan, ito ang kinakailangan i-import. Nung panahon ng tatay ko, pag yung forecast ng DA, X amount, sasabihin niya, kalahati lang yan.
kalahati lang kasi hindi naman kakainin yan sabay-sabay. Baka makahabol pa yung lokal. Eh ngayon, sino ba nagfo-forecast niyan? At saan ba galing at sinong tatalima at susunod? Dati ho, from what I have found out, NFA ho nag-forecast yan. Pero ganun din ho, dun yung batas ng through the NFA Council, pero dun sa RTL law, kinapon ho yung ating NFA to be buffer stock. Kasi reactionary yung NFA amendments dahil nga sa smuggling and other importation scams. So ngayon, Just sino to, may kapasidad okay, na mag-forecast? maybe we, Sino may capacity to forecast? Napaka-importante po. Actually, the DA has the capacity to forecast, Mr. Hindi Chair. so, you've been doing it for decades. We do it every month. Kaya Mr. nga. Chair. So if that's the case, all you need is an amendment in the RTL stating that as forecasted by the DA and then establish the timeline, wag naman tatama sa ani at saka yung amounts to be coming in. Tapos ibibid out na. Ganun ba yun? Hindi naman ho i-bid out, Mr. Chair. I mean to say, hindi, yung Private mga sector. private, private import. Parang ganun, Mr. Chair. So magpo-forecast kayo, susunod yon that establishes a limitation. Okay, thank you. Thank Well you. taken. Thank you, Mr. Chair.